Magandang gabi po sa bawat isa. Isang mapagpalang gabi po para sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa gabi ito. Bagaman tayo ay ilan-ilan pa lang, pero sa grasya ng Panginoon ay tayo ay dadami din. Kaya inanaya ako na po bawat isa na tayo ay tumayo at minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa lahat ng mga ginawa niya sa ating buhay, kasama niya sa buong hapon, at tayo ay piniprotektahan, binibayan. Kaya inanaya ako po bawat isa na tayo ay umikit at
Ayan, at syempre, in-acknowledge po natin ang presence ng ating mga pastora. Ayan, Pastora Cybel, Pastora Babes, Pastor Archie, at Pastora Wen. Ayan. Syempre, sa ating kapatid from Nasugbu, yan, Sister Daisy, sinama. Yan, muli po, lagi po natin siya nakakasama. Kaya yon. At syempre, isang linggo po yung nagdaan na ang Diyos ay napakadaming pagpapala sa atin. At mapapakinggan po natin ang magbibigay po sa atin ng mga patotoo sa mga mabubuting ginawa ng Lord sa kanilang buhay. Tawagin po natin si Princess. Hello po, good evening po sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord dahil, ayun, nung Monday po is nagkakaroon po kami ng flag ceremony. Tapos, ako po yung na-assign sa prayer. So, di na po ako makatanggi, bawal na daw po mag-back out. Tapos, ayun, kabang-kaba po talaga ako. Pero salamat sa Lord dahil, ayun, nakapag-pray po ako ng maayos, okay, walang kaba. Hindi ko po yun kaya kung wala ang Lord. And salamat po sa blessings po na dumadating po sa amin at nagtutuloy-tuloy po ang Bible study sa amin. Yun lang po. Yan, glory to God. At kapag po talagang tayo naasay, nakakakaba talaga eh. Pero kapag inisip mo natin na yun ay ginagawa natin para sa Panginoon, yun po isang karangalan. At sa pa po si Kuya Adan. Magandang gabi po at yun. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon. Yun. Thank you sa patuloy na ginagawa ng Lord. Una-una sa family namin na po. Salamat sa patuloy na pag-iingat ng Diyos. Gusto ko rin talagang magpasalamat yung gawain na yun nga, yung inabibilangan po natin sa misteryo ng evangelism. Thank you sa Lord dahil talagang nandun yung naranasan po namin yung pagkilos ng Panginoon. Ayan, at marami po ang tumatanggap sa ating Panginoon at salamat dahil yung panahon po talaga ngayon, mabilis na po talagang tumanggap ang mga tao sa Panginoon. Talagang kulang lang talaga yung siguro yung nagpapatuloy talaga sa gawain para share yung kabutihan ng ating Panginoon. At yun, salamat nga po talaga kasi ang itong church, tuloy tayong nagagamit ng Lord, yung mga kabataan, at yung mga couples din po. Thank you sa Lord kasi kapag patuloy po tayo sa evangelism at nagbubuksan ang Panginoon ng gawain, marami po talagang nag-agree po doon sa Bible study. Yun. Sana po talagang mapuntahan po talaga natin sila at magpatuloy sila sa Panginoon. Yun. Yun po. Salamat po sa Diyos sa patuloy na ginagawa niya po. Sa Diyos po. Yun, glory to God. At marami po talagang dapat pa na maabot talaga. At yun, sa kabila ng kabisihan nga po isa po siya si Kuya Dan kasi sa mga sabihin natin na busy, pero yun nga po, purihin ng Panginoon na lagi talagang may time para makapag-share ng salita ng Panginoon. At alam ko po na marami pa sa atin na may gusto magpasalamat sa Panginoon, pero sa next week na lang po. At dadako na po tayo sa kasunod na bahagi ng ating gawain, exhortation. Tawagin po natin si Kuya Eli. Ito po, palakpakan po natin. Magandang gabi po sa lahat. So, ako po din bago ako magbigay ng short exhortation, magpapasalamat din po muna ako sa Panginoon. Kahapon po ng umaga,
maaga pa lang bumiyahe na ako. So, hindi ko alam na sa buong taon ng 2025 ay hinayaan lang kami ng mayor ng gentry na dumadaan sa Maple. So, pinagbigyan lang pala kami hanggang December. So, nangyari po kahapon ng umaga. Maagang maaga, mga alas 6 pa lang. So, nagkaroon na, naghigpit na, nagkahulihan na po. So, pasalamat ako sa pag-iingat ng Panginoon dahil sa simple pa lang paglihis niya sa pasahero, instead na ang target ko ay babiyahe papuntang Gate 4. So, nung ako na, mayroong, ang rule kasi namin, pag ang pasahero na lahat, kung mag-special, kung sinong ma-first line, siya po talaga ang tatakbo. So, na-special po ako sa eskwelahan. Unang-una, parang masama yung kalooban ko kasi gusto ko mag-Gate 4 eh. So, ang Lord pala, nag-iingat dahil nandoon na pala nakaabang yung mga huli sa Maple. So, salamat ako sa Panginoon dahil kung nahuli ako, baka kulang pa yung kita sa buong araw sa Pantubo. So, salamat ako sa Lord dahil sa simpleng pag-iingat niya sa buhay natin. Alam ko na ang bawat isa po ay nakaranas ng pag-iingat sa Panginoon sa buong 2025 hanggang sa 2026 hanggang sa ngayon. Isang kapurihan po sa Panginoon na nandito po tayo dahil sa pag-iingat ng Panginoon. Salamat sa Diyos na tunay at palaging nagbibigay pag-iingat sa mga taong sumusunod sa Kanya. So, praise God, no? Ngayon, dadako naman po tayo sa pagbibigay. So, ayon dito sa sa 1 Corinthians 9:7, ang bawat isa sa inyo ay magbibigay ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. So, totoo naman po mga kapatid no na ang bawat isa sa atin ay sa tuwing nagbibigay naman po talaga galing po sa gaano man yan kalaki, gaano man kaliit. Basta ang tinitignan naman po talaga ng ating Panginoon ay ang puso. So, hindi naman po natin na iniisip na kung ano ang matitira sa atin, pero basta ang inaano natin, ang binibigay natin ay para sa Panginoon, para lumago po yung ating church at marami pa pong kaluluwa na marating sa mga inaabot natin na pagpapala na galing sa Panginoon. So, masaya po ba tayong magbigay sa Panginoon? So, tayo po tayong lahat at magbigay po tayo sa Panginoon na may kagalakan. Manalangin tayo. Lord, salamat sa gabing ito, Lord. Salamat sa bawat isa na nandirito, Lord. Salamat din sa pagbibigay sa iyong mga anak, Lord. Salamat, Lord, sa bawat isa na ikaw ay nag-iingat sa amin sa buong taon ng 2025 hanggang sa ngayon, Lord, na 2026. Salamat, Lord, sa salapin na pinagkaloob sa bawat isa. Nawa, Lord, ito ay magamit para mapalago pa yung bahay panambahan, O God, na marami pang kaluluwa, Lord, na maabot nito, O God. Ito po aming pinapasalamatan, ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at tunay na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Thank you po, Kuya Eli. At ngayon naman po ay
dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tawagin na po natin ang head ng music ministry, Jamie Ridaw. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Pwede po bang batiin natin yung katabi po natin ng isang magandang gabi po? Yan. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi po muli. Tunay nga po na we are blessed. Amen po. Pwede po ba sabihin niyo po sa katabi mo, you are blessed. Amen. You are so much blessed. Talagang kitang-kita naman sa face, no? Kahit medyo seryoso ang atake natin today. Parang seryoso po, no? Pero ganyan siguro pag po talagang pinagpapala, medyo serious daw. Para di daw po utangan. De, joke lang. Pero yun, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa buhay na ibinigay mo po sa amin, sa kalakasan, sa opportunity, Panginoon, sa pribilehiyo na magpagamit sa iyo, God. Tunay nga po, mula kanina hanggang ngayon ay kasakasama namin ng iyong banal na presensya. Sa mapapakinggan namin ngayong gabing ito, hindi po kami magmadali, wala po kami ibang isipin, kundi yung mga salita, ito po ay marinig namin, Panginoon, ng merong pusong handang tumanggap ng pagtuturo, ng correction, ng encouragement, Panginoon. At patuloy, Lord, yung malalahat ng maririnig namin, O Diyos, ay makapagpabago ng aming isipan, ng aming buhay sa tulong mo. Salamat po sa ipon lahat ng pasasalamat, panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. So, ganun talaga Ate Sofia pag na-assign, nakakakaba talaga, no? Next time, i-assign ka na worship leader. De, joke lang po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi po, nakita nyo naman na po siguro sa Facebook po yon. Kami po ay 1 year na ng aking pong husband po. Parang ang bilis po ng panahon po, no? Dati talagang dito sa church, gala-gala, ikot-ikot, tigas ng ulo kay Pastora, di ba po? Pasaway. Pero ngayon po talagang pong yung goodness ng Panginoon sa buhay po natin ay totoo. Talagang tapat ang Diyos sa ating pong buhay. Amen po. At salamat sa Panginoon dahil patuloy po na nagagamit sa kanyang ministeryo. Nakaka-bless din po kasi some of us po ay may mga notebook at ballpen, no? Kasi marami pong simbahan na wala na pong ganyan, na hindi na po nakakapag-take down notes. Pero glory to God po dahil we're going back to our roots. Bihira na lang po yan. At salamat sa Panginoon sa kalakasan, sa kanyang mga biyaya. Nakakatawa po yung mga wishes, no? Na nakikita ko sa sabi ko, wala po muna. Tayo po muna ay healing inner child. Huwag muna yung mga child, ibang child. So tayo muna, talagang focus muna sa goal. At mga kapatid, nakaka-excite po yung pag-uusapan po natin sa gabing ito. Siyempre po, bago talaga po ma-share sa bawat isa, tayo po muna yung mag-experience nitong mga words na to. Handa na po ba ang bawat isa? Parang hindi po. Mahina po sagot. Gutom na yata. Na-joke lang po. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen. At dahil dyan, ang pag-uusapan po natin na makikita po natin sa ating screen, ito po ay nag-pop up sa aking memories. No, di ba, ganun po sa Facebook, may mga memories, ganyan. Tinapik ko po ito noong sa youth namin, youth ministry service namin na, lumabas na po ba? Sa ano po? Andyan na po, dito po sa taas. Ayan. Elevation requires separation. Pwede po bang basahin po natin ulit? 1, 2, 3, go! From the word itself, elevation requires separation. Very basic siya, no? Pero napaka-profound nung pinaka-title. Malawak, di ba, no, Ate Ellie? Doon pa lang, sabi ko, paano po kaya natin to madedeliver? Pero mag-start muna po ako sa question, no? Paano po natin sinalubong ang taong 2026? Ay, tulog. Pwede po bang sabihin natin? Sige po, sabihin niyo po, paano niyo po sinalubong? Prayer. Yung iba masaya, yung iba malungkot, umiiyak, no? Kasi 2025 matatapos na, mamimiss ko siya. Di ba? Yung 2025, ngiti si Alex eh. Di ba po, marami po tayong mga experience or iba't ibang sitwasyon noong 20 pagsalubong. Merong malakas, yung mga maiingay na motor, may mga ganun po ba sa lugar ninyo, no? May mga nagboboga, uso pa pala yan.
Pero sabi nga po, 2025 has to end para ang 2026 ay makapag-start. Sino naman po dito yung kakapasok pa lang ng 2026, mapapasabi ng, grabe ka na, 2026, ikalawang linggo pa lang. Pero marami ng mga pagsubok. Meron na po bang mga challenges na pumasok? Amen. Grabe yung tango ni Erica, sobrang dami daw. Oh. Damang-dama no? Pero, yun nga po mga kapatid. Dito po sa next slide, sabi po, buksan po natin ang ating mga Bible sa Zechariah chapter 4 verse 10. Ito pong verse na to, habang ako po ay nagninilay-nilay, Lord, ano po kayang pwedeng ma-share ko po, maibahagi ko po sa bawat isa? Kasi di ba po, meron po tayo iba't ibang situation. Sa totoo lang, nung nagbagong taon po, yung aming pong experience, hindi po kami nagpaputok, hindi po kami nag-ingay. Hawak po namin yung mga aso po namin kasi takot na takot, nanginginig. Kahit yung bulldog na malaki, no? Pero sabi po dito, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin, to see the plumb lying in Zerubbabel's hand. So, ang context po nito, meron po kasing prophecy po na naibigay sa mga Israelites nung naka-return sila from exile sa Babylonia. Tapos po, ito po, ang sitwasyon dito, nagtatayo po sila ng templo. Di ba? Sabi nga, may nakikita kasi akong meme, may share ko lang, naalala ko lang, paano kaya sila naggagawa ng temple noon nang walang royal at walang na walang pandesal, di ba? Ganun po kasi yung pag mga workers. So noon, nagtatayo sila ng templo sa Jerusalem under po ni Zerubbabel. Si Zerubbabel po ay governor at si Joshua. Kaso, nung nagtatayo po sila, nadi-discourage po sila. Yan tayong tao no? Mahilig po tayong mag-compare. Kasi yung templo na tinatayo po nila, ay parang masasabi nila ang liit, parang ang simple, hindi gaya ng templo ni David. Kasi kung pagkukumparahin nga naman po natin, sobrang ganda po ng templo ni David eh. Pero sila po, ni Solomon, ni Solomon, yung templo ni Solomon na-discourage sila, di ba? Si compare, na-discourage sila kasi ang ganda nung kanila. Minsan, may ganun thought po tayo, buti pa yung bagong taon nila, di ba? Nasa ganitong lugar, buti pa yung bagong taon nila, marami silang lucis, marami silang paputok. Mahilig po tayong mag-compare. But in this context, sabi nga mga kapatid, tayo po ay nire-remind na doon sa pagsisimula natin, hindi po kailangang sobrang bongga. Tama po ba? Tama po ba? Amen po. Amen. Hindi po kailangan sobrang ganda, hindi kailangan sobrang lupit na humahagupit, hindi po kailangan sobrang lakas, ang sabi po ng Panginoon. Dahil ang bawat simula ay mahalaga sa Panginoon. Amen po ba? So may share ko lang din po yung pagsisimula po bilang isang may bahay. Guys, parang ang cringy pala, no? May bahay, may asawa, ganyan. Napakahirap po sa totoo lang. Kahit po marami kang advices na maririnig, no, magpasakop ka, ganyan. Ako magpapasakop. De, joke lang. Nanonood si RJ eh. Makinig ka lang dyan. Pero yun nga po, iba-iba po ng experience pag new beginning. Amen po ba? New beginning. Meron din sa mga trabaho. Dahil yung 2025 po, ang dami ko pong mga bago. Yan, bagong kasal, first time ko po nakapag-travel international, blessing po ng Lord, and first time ko rin po nagkaroon ng corporate job. Dahil bago po yan sa akin, mahirap. Di ba po, pag bago, there's something new, excited. Magbibigay ng regalo, excited. Ano kaya laman nitong malaking karton? Pagbukas, 10,000, no? Di ba? Nakaka-excite talaga. Pero sabi nga po mga kapatid, iba-iba po tayo ng ways paano natin i-welcome yung mga beginning na yan. Pero pakibasa nga po uli, ang bawat simula ay mahalaga. Kahit maliit, okay lang yan. Kahit magsisimula kayo na ang bahay nyo, ito, maliit na bahay lang, di ba po? Ang trabaho mo, simple lang, tagasulat ka lang. Napaka-importante niyan. Because God rejoices in progress, not perfection. Amen po ba? Kaya yung sa buhay po nitong mga naggagawa po ng templo, parang gusto nila kasi perfect agad eh. Gusto kasi nila yung bongga po agad. Pero hindi po kasi talaga yun ang nais ng Panginoon. Ang gusto ng Lord yung may progress. Yun yung may progress, hindi perfect po agad.
tayo po ay ine-encourage ng Panginoon na hindi po madismaya, madiscourage by these slow starts. Itong mga bagay na konti lang, dahan-dahan lang. Pero sabi nga mga kapatid, before we begin, in starting new life, in starting new school, new job, new opportunities, it means to end something. Amen po ba? Masakit po bang tapusin ang ilang mga bagay? For example, relationship. Sino pong mag-a-agree po dito? Masakit po, di ba? Iiwanan mo yung old relationship. Iiwanan mo yung old friendship. Amen po? Napakasakit po nun. Pero sabi nga, hindi po tayo makakasimula ng panibago kung babalik at babalik po tayo sa dati nating pamamaraan. Amen po, di ba po, Nanay Ophel? Kung babalik at babalik. Dahil sabi po nun, you cannot heal in the same place where you got sick. Let that dig in. Doon ka na nagkasakit in this area, in this point. Gusto mo ngayon ng pagbabago, gusto mo ngayon gumaling ka, but you keep on going back to the place where you got sick. Ay, dito ako sa relationship na to. Ang toxic, masakit. Gusto mo mag-heal, but we keep on coming back. Not just in relationship, yung mga sitwasyon, yung mga friendship, yung mga organization, yung mga samahan. Alam na natin na puro bulok yung bagay na nandun, pero bakit we keep coming back? Kasi doon po tayo sanay. And that is why, mga kapatid, sa buhay po natin, di ba gusto po natin, sino po dito gusto ng magandang 2026? May tatapyasin po ang Lord sa buhay po natin. Kailangan natin pong tanggapin. Masakit, pero may tatapyasin. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, may tatanggalin sa'yo. Sakit, katakot. Takot ako. Nakakatakot naman po, di ba? May tatanggalin. It's either yung selfishness, yung pride, either tao man yan, yung mga dreams, lahat yan tatanggalin ng Panginoon. Kasi ang gusto natin, may changes Gusto po ba natin ng pagbabago? Amen. Kung gusto po natin ng pagbabago, He will separate you. Ililipat ka ng Panginoon. Iaalis ka ng Panginoon. Saan po? Sa old ways, sa tao, sa maling environment, before He elevates and restore you. Tatanggalin ng Panginoon yung mga bagay na luma na yan, aalisin sa atin, i-strip away sa atin lahat, masakit, yes po, but He will elevate you and He will restore you. Gusto po naman natin ng restoration. Amen. Ay, talagang support naman ang aking mother. Amen po. Yan po ang goal natin this 2026, ma-restore. Kasi grabe po yung pagbubugbog sa atin noong 2025 Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, mukhang bugbog sarado na yan. Pero well, grabe ka naman. Daliro lang po. Kasi talagang physically, emotionally, bugbog na bugbog talaga po. Amen po ba? Sakit, galing sa sakit, may umuubo. Pero sabi nga mga kapatid, God will make you uncomfortable. He will make you, sa iba sabi, uncomfortable He will make you uncomfortable. Gaya po ng isang ibon, di ba? May mga nanay na ibon, pag ang kanilang mga anak ay kakalabas pa lang doon sa itlog, ano po yung nilalagay sa pugad? Malalambot, feathers, yan. Pero hanggang sa lumalaki yung mga ibon, ano na ang nilalagay po doon sa pugad? Tinik. Bakit po kaya? Para makalipad. Thank you po, Ate Juliet. Talagang participation, no? Kasi, kapag po habang lumalaki yung mga ibon, pero puro malalambot yung nasa pugad, sa tingin niyo po kaya, aalis po yung mga baby birds or hindi po? Hindi. Mananatili lang sila doon. Kasi gusto ko dito comfort Pahinga dito tulog dito Hindi ako pagod dito. Pero dahil nga ang gusto po ng mother bird o ng nanay na ibon na mag-grow yung mga anak, matuto silang lumipad, kailangan ng tinik. Para, masakit, kailangan ko umalis dito, kailangan kong humanap ng mas magandang lugar. God will make us uncomfortable. Sino po sa Bible yung pinakasikat na story dyan? Si Joseph. Joseph the Dreamer. Si Joseph po, na-separate siya sa family niya. Na-isolate siya doon sa slavery and nakakulong siya. Napakasakit po nun. Sarili mong kapatid, binenta ka, ngayon ikaw,
nasa slave ka, utusan ka, nakulong ka pa? Sino pong nasa moment na yun ngayon, na ganyan ngayon? Na parang feel mo, nasa narrow path ka. Papadaanin pala talaga tayo ng Lord sa masikip na daan. Papadaanin tayo ng Panginoon sa mga uncomfortable na buhay, na season, na Lord, ang hirap, ang sakit. Kasi God is taking away something from us because He's going to take us to another level. Kasi hindi tayo pwedeng makapunta sa level 5 kung yung armor natin ay level 1. Tama po? Sa mga gamer dyan. Hindi mo pwedeng dalhin ang itong armor na to sa pangmalakihang boss kung itong armor na to ay pang-equip lang sa maliliit lang na kalaban. Kailangan meron kang mas something greater. Pero, sabi mga kapatid, dyan sa story po ni Joseph, ang pinakamaganda dyan, kasama niya ang Panginoon. Because his isolation, yung pagiging mag-isa niya, naging resulta nun ay yung kabutihan ng Panginoon. Alam po natin ang story ni Joseph. Amen po? Isa sa pinaka-inspiring na story sa Bible na kung saan naging beam of hope sa bawat isa. Pinapanood kasi sa amin po yan sa Sunday School na talagang yung buhay niya ay isang tunay at totoong patotoo na kung saan kasama niya ang Panginoon. At ganun din po sa buhay natin. Your isolation may be God's preparation for promotion. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, you are going to be promoted. Yan. Yan ang gusto natin, promotion no? Lahat po tayo dadaan dyan. Pero syempre, bago po tayo maitaas, dun muna tayo sa baba. Dun muna tayo sa medyo mahihirapan tayo. Dun muna tayo sa maliliit na beginnings. Kasi kapag napagkatiwalaan tayo sa maliit, pwede na tayo mapagkatiwalaan sa malaki. Paano natin makukuha yung malaking bagay na yun kung hindi pa po natin siya kakayaning yung responsibility? Kapag po kasi hindi tayo nilayo ng Lord doon sa lugar na kung saan hindi po tayo lalago, maaaring malalayo tayo doon sa bagay na inintend ng Panginoon. Para ka pala talaga dito sa bagay na to, sa mas malaki. Dahil nasasanay tayo at ayaw natin umalis dito sa maliit na bagay na to, doon na lang tayo nanatili. Nakuha po natin yung situation. Na kaya po pala may mga quiet season na parang, Lord, ba't parang hindi ka nakikinig? Na parang hindi mo ko naririnig? Walang feedback, walang answer, na parang mag-isa lang ako, pinagkakaisahan nila ako. Di ba po? Amen po ba? Hello. Yan. Masarap di ba? Minsan may mga ganun tayong sitwasyon Meron po ba kayo na parang iniwan na tayo, mag-isa na lang tayo yung tama, pero ang lumabas na mali. May mga ganoong pagkakataon. Minsan yung mga maliliit na responsibility. May bahagi ko lamang po, sa unang pasok ko po sa trabaho, sabi ko, Lord, okay na to, taga-encode lang ako, taga-sulat lang ako, taga-file lang ako ng mga papel, kasi yun yung hilig ko po mag-ayos talaga. Pero itong mga small beginnings po pala na to, ito po ay para i-upgrade tayo. Kasi minsan gusto natin nasa taas na agad Dito muna tayo sa mababa. Parang sa ministry, bakit tayo pinaglilinis? Bakit po tayo pinag-aayos ng church? Bakit po tayo pinagpupunas bintana ng lahat ng bagay? Kasi merong mas i-equip sa atin na mas malaki. Itong mga small beginnings po nito, mga kapatid, those small beginnings are not meant to shrink or weaken us, but to shape us. Gusto po ba natin ma-shape, mga kapatid? Hindi lang yung katawan, di ba? Iba yun kasi yung gusto nating shape Hindi na natin mabalik yung shape na yon. Pero yung shape spiritually, hayaan natin ang Panginoon ang gumawa niyan sa buhay po natin. Amen po mga kapatid. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Yang mga bagay na yan, yang mga simula na yan, kahit meron tayong mga iiwanan, yung pride natin, tapusin na natin yan, forgive, forget, yung mga bagay na, yung mga baggages na dala-dala natin, alisin na natin, tanggalin na po natin. Separate na po natin yung sarili po natin. Dahil etong maliliit na bagay na to, hindi yung pagpapahirap Hindi tayo pahihinain ng Panginoon, but to shape us. Para i-build tayo into something great. Dahil He is the potter and we are the clay.
He is the potter and we are the clay. Sige po, picturean niyo lang po, walang problema mga kapatid, na para maging reminder sa atin yan sa bawat isa na, Lord, hindi ka pa tapos sa akin, marami ka pang plano. Minsan kasi akala natin pag na-correct, nahirapan, Lord, ito na to, tapos na, ayoko na. Pero yun pala, simula yun ng something bigger, something great, something na mas malaking responsibility. Because we are all a work in progress. We will keep evolving. Yung katabi mo, nag-e-evolve pa yan. Hindi pa tapos yan. Merong something greater na gagawin ng Panginoon. We will keep on getting better than yesterday. Pero if we want to be better than yesterday, mga kapatid, we need to be separated from our old self dun sa old lives natin because there is no growth in comfort. Kung puro comfort, tayo pong mga Kristiyano, matagal pa naman dumating ang Panginoon, dito muna ako, magpapakasaya muna ako sa mundo. That is comfort. Diba po? That is compromise. Dito muna ako, hindi ko naman kailangan ng makinig, hindi ko naman kailangan umattend ng Sunday. Magsasend na lang ako ng tithes ko through GCash. That is comfort. Diyan po tayo mahilig. Sino ba naman pong may ayaw na matulog, mahiga na lang all day, wag na po magtrabaho, di ba? Lahat naman po tayo, but we will not grow. Hindi po tayo mag-grow. Kailangan yung habits, mabago, yung mga pattern natin sa buhay, kapag parang nasa loop, alam niyo po yung loop na paulit-ulit, kapag ganun lang po yung buhay natin, walang mababago. We have to break the cycle. Break the cycle. We will keep, kailangan mabago yung routine, yung mga interest, at yung mga paniniwala po natin. We have to be separated dun sa buhay po natin noon, ngayon. Hindi na natin pwedeng kailangan sabihin, talunan kasi ako, kaya ako ganito. Saka na pag may problema ko, tama na yan. Amen po. Pwede po ba sabihin natin, tama na yan. Dapat labanan na natin. Huwag na nating sabihin na talunan tayo, hindi ako enough, hindi ako magaling, because hindi naman talaga po tayo magaling. Ang Lord ang magaling. And one thing pa po, mga kapatid, maikli lang naman po itong ating pag-uusapan. Gusto niyo pong malaman kung anong senyales na tayo po ay nag-grow? Ay, ayaw niyo yata. Sige, ayoko na, hindi ko na i-share. Gusto niyo po ba malaman? Magpa-correct tayo. Magpa-correct po tayo. Gusto po nating mag-grow, gusto nating mas matuto, magpa-correct po tayo. Kahit na feel natin, correct naman tayo, magpa-correct po tayo. Kasi without correction, there is no growth. There is no knowledge. Kasi dumaan din po ako dyan eh. Pag nagpa-correct ka, mas gaganda ang buhay po natin. Ma-share ko lang po mga kapatid, okay lang po ba? Amen. Kasi may nag-share po sa akin na kasama ko din po sa office, kasama din po siya sa worship team. Tapos, yung na-experience niya, sabi ko, na-experience ko din yan sa worship team. Kasi di ba po, alam naman po natin, pag worship team, pag hindi okay ang isa, lahat po ay apektado. So, ang nangyari, doon po sa sitwasyon na yon, may mga ilang worship na dumaan, nasasabi ng leader nila na there is something wrong doon sa flow ng worship, sa worship team members. And nag-confirm, dahil yung dalawang kabataan po pala na nandoon ay nagli-live-in. And the girl is pregnant. So ngayon, nag-usap sila, mga leaders and pastors, humingi po ako ng permission sa kanya na if pwede ko itong i-share. Kasi kahapon, shinare niya to sa akin. Sabi ko, nakaka-amaze lang, no? Though medyo hindi maganda yung simula. So, yun yung nangyari. Ngayon, pag ganyan po kasi ang sitwasyon, yung worship team, maibahagi ko lang po din, hindi po biro yung preparation po talaga ng bawat isa. Dahil kami po yung nakikita sa unahan, glory to God, pero kami po yung unang inaatake ng kaaway. And lagi po yung sinasabi sa worship team, tayo dapat yung mas magaling sa kaaway. Tayo dapat yung hindi natatalo. So, ganun yung sitwasyon. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga, what the enemy meant for evil, God will turn it into good. So, ganun po yung sitwasyon. Ngayon sabi ko, Ate Joey, hello Ate Joey. So sabi ko, Ate Joey, anong sitwasyon, anong nangyari ganyan? Kinausap sila. And sabi nila, hindi namin kayo papabayaan sa ganyang sitwasyon. And yun yung napakaganda po pag sa isang team,
may growth, may love, merong comfort sa isang church. Hindi kayo pababayaan. Ang sabi nila, mag-arrange tayo ng wedding, mag-ano tayo, para ma-bless lalo yung relationship. Pangit yung simula, pero yung ending nung bagay na yun, nagpa-correct po sila. Nagpa-correct po sila. And sabi ko, lagi po yan sinasabi sa worship team, correction, yan is napakagandang bagay para mag-grow po tayo. And mapalad tayo kung may mga leaders po tayong nagko-correct. Mapalad po ba tayo? Amen. Na lagi tayong kinokorek sa mga bagay. Marami kasi, kinakabahan ako kasi, di ba po, pag, kunwari, Pastora, chat si Pastora, kakausapin kita, ito na, nanginginig na buong laman mo, pati buto mo, pati buong sistema mo. Bakit? Kasi po, alam po natin sa sarili natin, meron po tayong nagawang di maganda. But, sabi nga po, doon sa pangyayari na yon, God will turn it for good. Doon sa situation na yun, makakapagsimula sila ng maganda. Amen po? Pangit man yung naging simula, hindi man yung time na yon, but God turned it for good. So, sineperate sila doon sa old way, sa old situation na yon, into something new. Huwag po tayong matakot na magsimulang muli. Minsan po, di ba, pag nako-correct po tayo, feel na natin, ayoko na. Hindi na ako atin ng church. Dumaan din po ako dyan. Na-correct po kasi ako na parang a lot of people parang naging against po sa akin those times, no? Pero God is with us. God is with you in that season. Na para bang, kung maibabahagi ko lang po talaga, kulang yung oras pero masasabi ko po na ang Lord ay mabuti kasi dun sa, out of all of those corrections, mga kapatid, talagang hindi po tayo sinukuan ng Panginoon. Kung sa tao po kasi tayo titingin po talaga, pwede po tayong umalis ng church. Amen po? Kahit sa mga leaders po natin. And that is the truth. Kapag sa simbahan po talaga, hindi pwedeng ang puro gamitin natin is comfort. Kung hindi po natin ituturo yung totoo at tama, ang mga Christians po ay babalik sa old ways. But God is with us. God is with you. Ilang mang correction yan. Kahit mag-isa ka na lang. Sabi nga, kahit mag-isa, basta ang Lord ang kasama. Kaysa marami, pero sa mali ang punta. Kahit mag-isa, okay lang, go, laban, todo na to. Amen po, Pastora? Sabi nga, todo na to, ibigay sa Panginoon. Kung gusto po nating ma-elevate yung buhay natin, mabago yung buhay po natin, iwanan natin yung mga maling pamamaraan. Kasi minsan, bakit mas madali po tayong ma-discourage? Totoo po ba to? Mas madali mag-worry. Kahit sa science naman po, mas madaling pumick up ng mga marurumi Mas madali Pero pag magaganda, ang hirap paano pag nawalan na ako? Diba? Ayan, mga kabataan, baka mawalan ako ng boyfriend, ng girlfriend. Baka maubusan ako pag di ako nagtrabaho kahit Sunday. Maubusan ako kasi ganito, ganyan. Pag nag-tithes, baka mawalan ako. Best offering. Best offering pa naman, di ba? Baka mawalan kasi ako, maubusan kasi ako, natatakot kasi ako, baka mag-isa na lang ako. Pero sino po ba nagsabi na mag-isa tayo? Sino po ba nagsabi na iiwanan tayo? Hindi naman po yan sinabi ng Panginoon. God is with us every step of the way. Kahit dumaan tayo sa slavery, makulong po tayo. Hindi yung kulong na literal po, hawag naman po sana. Kahit po ma-isolate tayo or mag-isa lang po tayo sa buhay, God is with us in every step. If we keep coming back to our old ways and negative minds, we can't have new thoughts and positive lives. We cannot live a positive life with negative minds. Di ba po? Sa buhay po ni Joseph, kung patuloy po siyang nagpasukom doon sa thought na inano ko ng kapatid ko, binenta ko, siguro hindi po siya mag-grow bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. Hindi siya magiging governor ng Egypt. Hindi siya magiging wise na tao. So if we want to have new thoughts and positive lives, mga kapatid, let us be kind to one another. Let us be kind to ourselves. Huwag na po tayong bumalik doon sa mga lugar sa kasalanan na patuloy na bumubugbog, pumapagod sa bawat isa sa atin.
Kaya minsan sa pagsisimula, nakakatakot, nakakakaba, kasi we are evolving. Something is new. You are out of your comfort zone pag kinakabahan ka. Kinakabahan ka kasi magpe-pray ka, it means you're growing. Kasi meron kang new role, meron kang new step. Ang pinaka nakakatakot po kasi sa lahat ay yung situation mo ngayon ay parang gaya rin ng situation noon. Walang pagbabago. Pero nakaka-bless po, kagaya po sa life ni Nanay Ophel, di ba po yung husband niyo po nakakasama na po sa Bible study, di ba po? Yung asawa po niya, na way back po noon pag nagkukwentuhan kami natin Jen, hindi po talaga sila okay their family. Pero pag po tayo ay nag-decide na sumunod sa Panginoon, let's expect, mababago po ang lahat. I-share ko lang din po, malapit na po tayo matapos, i-share ko lang din po, itong trabaho po na kasing ito, nagkaroon po kami ng, yun nga po, nagkaroon ng something new na elevate ang bawat isa po sa amin sa office. And nabigyan po tayo ng bagong role. Etong bagong role po na to ay sabi ko, Lord, mukhang hindi na ako makakaano ng Sabado. Natatakot ako. Paano po ang gagawin ko? So, bago po ako pumasok, nung sumunod na araw, kung saan gagampanan ko po na yung panibagong role ko po. Kasi parang sabi ko, alam ko po hindi po ako mag-isa kasi may mga ate po ako sa office na tutulong talaga po sa akin and nakapakabuti ng Panginoon dahil napakabuti po nila sa akin. Pero andun po yung kaba na, Lord, paano ang gagawin ko? Alam niyo po, pagpasok ko sa office, kasi umiyak na ako nun sa Panginoon, sabi ko, Lord, naiisip ko pa lang na wala akong Sabado, na na hindi ko makikita yung mga kabataan, parang nadudurog na po yung puso ko kasi buhay ko na po to bata pa lang po. Pero sumagot po ang Lord agad. Ang bilis ng sagot ng Panginoon. Meron po akong makakatulong, may akong makakasama. Alam niyo po yung sabi nila sa akin, alam mo, Ate Jamie, kasi ayaw ng Lord maapektuhan yung Sabado mo. Ang galing lang. Sobrang lupit lang talaga na kahit po ako na-amaze ako. Kasi sabi ko, ang galing lang po talaga. Sobrang galing lang talaga ng Panginoon. Kaya kung patuloy po tayo yung isip natin, paano na to, paano nang ganyan, hindi po tayo magkikreate ng hope Kasi puro negative po yung nag-feed sa isip po natin. Kaya sabi nga po, kung gusto po natin ng positive na life, if we want to be elevated, we want to be restored, tatanggalin tayo ng Panginoon dun sa mga luma nating paraan para bigyan niya tayo ng mga panibago. Amen po? And let us remember, mga kapatid, na kung tayo man ay nasa season na kung saan we feel isolated, we feel left behind, na parang lahat against sa atin, na parang lahat parang dinudurog tayo. Paano po ba nagiging wine ang isang ubas? Di ba po, ang ubas, inaapak-apakan yan, binibilad, dinudurog, para mag-turn into wine. Ganon din po tayo. Kung feel natin ngayon, Lord, yung family ko, hindi ko madala sa'yo, yung pamilya ko, yung trabaho ko, nahihirapan ako, just obey. Just follow the Lord. Dahil sunod-sunod po yan, mga kapatid. Magsimula pa rin, kahit po ang hirap. Simulan mo. Kunwari sa family mo, ikaw na lang po talaga yung natitira, just attend. Simulan mo. Pag sinimulan mo, susunod po yan sila. Because of the grace of God. Because even the smallest beginning with Jesus can rebuild the strongest foundation of promotion and elevation. Start with Him always. Kapag po sinimulan natin ang buhay natin, nakasama po natin ang Panginoon, hindi po tayo mabibigo. And even the smallest beginning na yan, na maliit man sa atin, na parang sa ibang tao hindi importante, importante yan sa Panginoon. And lastly, yung iiwan ko po is, yung hindi ko po siya nasama dyan, nasa thought niya po is yung Psalm 28:7, but yung quote niya is, if it wasn't for the struggles, you would not be as strong as you are today. God is always building you up even when it feels like He's breaking you. Hindi po tayo sineshape ng Lord or hindi niya tayo sinishake para tayo po ay pahirapan. He is shaping us into something new. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Praying and hoping na ang mga salita pong narinig po natin ngayong gabing ito ay makapagpa-realize po sa atin na
kahit po mahirap, kahit maliit, we can always start again. Diba? Bagong umaga sa Panginoon, bagong buhay. Tayo po lahat ay yumuko at pumikit. Panginoon, salamat po sa gabing ito na nakasama ka namin. Tunay nga po yung mga narinig po namin na salita. Lord, may we all choose to change our old habits, old patterns, Panginoon, and may we practice to have new thoughts, new beliefs, oh God. Sabi mo nga, Lord, may mga inaalis ka sa buhay namin, comfort, tao man yan, environment man yan, because you're going to put us into something that is good from before, pinaka-the best, Panginoon, na ibibigay mo sa amin. Hindi mo kami iiwanan, Lord God, like in the life of Joseph, na kahit yung buong pagkatao niya, nayurakan, yung dignidad niya ay naubos, Lord. But this isolation, it is a preparation for us, oh God. Para ma-elevate kami, Panginoon, sa family namin. And if anyone here is struggling, Lord, we ask for your mighty intervention, Panginoon, na ikaw ang sumama sa family ng bawat isa sa amin, oh God. Ang iba man sa amin, Lord, ay nasa season na kung saan luhod na kami, iyak na kami, Panginoon, pagod na kami, but we believe and there is hope na meron kang something great na gagawin sa buhay namin. Kailangan muna namin dumaan, Lord, sa breakthrough, God, sa pagbasag. Kailangan namin dumaan sa pagdurog para makaproduce ng pinaka-best oil, Panginoon, because there is oil in the breaking, oh God. Mabasag man ang lalagyan, ngunit ang nakalagay dito ay greatest oil, Lord, worth it, Panginoon. Ang puso man namin, mapagod, mahirapan, but with you, it is worth it, oh God. Kung ikaw nga, Lord, nagsimula ka sa humble beginnings, sa mga small start, pero Lord, yung journey ng life mo, it is a beam of hope, Panginoon, sa buhay namin. At nawa, bilang mga Kristiyano, hindi lang kami maging relax, maging comfortable sa sitwasyon namin. Patuloy, Lord, na ipagsigawan namin ang pangalan mo, Panginoon. Kahit, Lord, alam po namin na itong buhay po namin, temporary lang itong mga pains na to. Because we are preparing for the eternity, oh God. Kesa po, we prepare for walang kararakang kasiyahan, Panginoon, but our soul ay mag-e-end sa hell. It is better to suffer, Panginoon, temporarily and to end with you in eternity, Panginoon. Lord, continue to change us. Strip away ang lahat ng mga negative sa buhay po namin, Panginoon. Negative thoughts, negative minds, negative beliefs, Panginoon, ng anumang sinasabi ng ibang tao sa amin, Lord God. Hindi namin to pakinggan, kundi ikaw ang aming sundin, ikaw ang aming pakinggan, Panginoon. Sa iyo kami mag-obey and everything will just follow. Lord, we entrust everything to you, our life, our family, our business, our school, lahat ng sa amin, Panginoon, ay sa iyo namin isino-surrender at your feet, Panginoon, ikaw ang muna. Lord, to you belong all the glory, the honor, the praises, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, we say, Amen and Amen. Muli magandang gabi po sa bawat isa. And thank you, Sister Jamie, sa isang pagpapaalala at reminder. Yan. Naalala ko lang po nung isang araw. Meron kasing binigay sa amin na yung voucher sa SM, yung company. At ibinili ko po siya ng rice cooker. Nung tinitingnan ko yung rice cooker, siya, may mga magagaspang dun sa So, naghanap ako ng iba. Sabi ko, meron pa ba kayo dyang iba yung hindi magaspang? So, yun, imagine ko lang po yung pinakita ni Jamie kanina, yung paggagawa nung palyok. Ayan, kaya nga po ang Lord parang ganun siya sa atin eh. Kasi gusto niyo po na tayo ay talagang maging makinis. Ayan. Kung may mga kagaspangan pa po tayo, yan, sa ating attitude at character, yun po talaga ay pinapolish ng Panginoon. At yun po yung sinasabi kanina, napakahirap talaga. Di ba masakit? Ayan. Pero yun ay kailangan para tayo ay patuloy na makalapit sa Panginoon. At yun po,
Announcement, profound prayer po, mamayang 8 p.m. Tansa po ang naka-assign. Virtual prayer po sa Saturday 7 p.m. sa Zoom. At dawn prayer po, Sunday 5 a.m. Tawagin na po natin para sa final benediction, Pastora Babes. Sige po, tayo po ay tumayo at palakpakan natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise you and we glorify you. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat kami for reminding us na yung mga pinagdanaanan namin, na mga hirap, ito ay preparation for elevation. Thank you, Lord, dahil ayaw mo kaming manatiling stagnant. You want us to grow in spiritual, physical, and emotions, and everything. Thank you, Lord God, sa mga bagay na ginagawa mong ito. At sa oras na to, sa aming pag-uwi, tunay nga, Lord, na samahan mo kami ng iyong favor. Ano man yung gagawin namin, patuloy na makita namin yung pagkilos mo sa buhay namin. At makita namin yung kapangyarihan mo sa amin, O God. Salamat, Panginoon. Itaas po natin ang ating kamay sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalawalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalawalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you!